Number 1. Ang sibilisasyon ng Romano. Ang mundo ay nakakita at nakaranas na ng hindi mabilang na sibilisasyon sa nakalipas na 20,000 taon. Ngunit walang pag-aalinlangan na ang isang nag-iwan ng pinakamalaking marka sa kasaysayan ay ang imperyo ng Romano. Orihinal na nagmula sa Roma sa Italy noong 753 BC. Nagsimula ito bilang isang malawak na imperyo mula sa 509 BC noong ang orihinal na kaharian ng Romano ay sapilitang pinalitan at naging republika ng Roma. At sumunod doon ng mabilis na panahon, ito'y naging isang hindi mapigilang magaling na puwersang militar. Isang bagay na naging posible dahil sa teknolohiyang nakuha mula sa mga bansang kanilang nasakop, pati na rin ang detalyadong pagsasanay ng militar at epektibong istruktura ng lipunan. Ang imperyo nito ang nangontrol sa daigdig ng Mediterranean at lalo pa nitong pinalawak ang kanyang mga nasakop na bansa. At bago ito bumagsak, ito'y naging isang pinakamalaking imperyo na may napakalaking nasasakupang lupaing lugar sa lahat ng anumang sibilisasyon. At ito ay dahil na rin sa istruktura at kultura na kanilang daladala. Kung kaya't marami sa mga bansang nasakop at dating teritoryo ng Romano ay may mga magkakatulad na wika at konstitusyon. Ang akademiko ng Romano ay ang siyang nagpayabong sa demokratikong sistema ng mga binubuo ng Senado at mga naihalal na opisyal bago pa ito tuluyang napalitan ng gobyerno ng mga emperador noong 27 BC. At marami sa kanila mga philosopher ay mga mas nagsikap na maging bihasa pa dahil sa kinakailangang pag-aralan ang mga malalawak na iba't ibang lupaing sinasakop at natutunan rin ng mga Romanong engineer ang mga iba't ibang teknik ng constructions na humantong sa mga magagaling na paggawa ng mga kalsada na nakakaya mapaglabanan ang mga lindol at maging ang pagbuo ng mga istruktura na nakakayang maglihis ng daloy ng tubig sa ilog. Ang kultura din nila ang siyang tuluyang nagpabago sa mundo sa kanilang pagkahumaling sa mga sports o paligsahan at literatura at maging ang kanilang pagmamahal sa sining at sa mga pagtatanghal at pang-aaliw sa mga panauhin. Kung wala ang paraan na pamumuhay ng mga Romano, malamang ang ating buhay ay ibang-iba sa ngayon at wala nang mga katanungan pa na sila'y gumamit ng bayolenteng paraan na palawakin ang kanilang imperyo. Gayunpaman, kinalaunan nagbigay pa rin ito ng benepisyo. Number 2. Ang imperyo ng Persia. Ang sibilisasyon ng Persya ay ang pinakamagaling sa agham sa lahat ng mga sibilisasyon sa mundo noong panahon ng kanilang paghahari. Ang Persya o sa modernong panahon ay ang Iran ay karamihang inuokupahan ng mamamayan ng mga nag-aalaga ng tupa at ng mga tinatawag na nomadic tribe o mga tribong palipat-lipat ng tahanan na tinatantyang 2,500 taon na ang nakakaraan. Gayunpaman, ang isa sa pinuno ng mga tribo na si Cyrus the Great ay nagsimulang magmarcha laban sa ibang tribo na pinipilit silang sumapi sa kanyang kaharian sa ilalim ng isang pamamahala. At nang dumating ang taon sa pagitan ng 550 BC, nasakop niya ang Media, Lydia at Babylonia at sa kabuuan, ito'y isang naging makapangyarihang imperyo ng Achaemenid at talagang ito ang isa sa pinaka naging makapangyarihang imperyo. Nagawa ni Cyrus the Great na mapagsama ang tatlong importanteng sibilisasyon ng tao sa ilalim ng isang gobyerno. Nakuha niya ang Mesopotamia, ang Nile Valley sa Egypt at ang Indus Valley sa India. Hindi lang na ang Persya ay may pinakamalaking puwersa ng militar sa buong mundo na ating nalalaman, pero meron din silang mataas at advanced na teknolohiya. Sila rin ay naging dalubhasa sa pamamaraan na pagbuo ng natural na mga refrigerator noong taong 400 BC na tinawag sa Yakhal. At ito'y nagagamit na mapanatiling mapalamig ang mga pagkain sa kainitan ng disyerto. Sa kanila rin nagsimula ang sulfuric acid na nadiskubre ng Persian astronomer na si Abukar Muhammad. At sa ngayon ay ginagamit na sa lahat mula sa mga fertilizer hanggang sa mga sabon. Ang mga Persian din ang nakaimbento ng postal services at ng konsepto ng human rights. Number 3. Ang Mesopotamia. Sa kabuuan ng kasaysayan, ang rehiyon ng Mesopotamia na sa modernong panahon ay ang Iraq kasama na ang mga bahagi ng Turkey, Syria at Kuwait ay matagal ng tahanan ng ilang mga advanced na sibilisasyon. Subalit, ang pinakaunang lumitaw sa kanila ay ang mga Sumerian na mga nangibabaw noong panahon ng Bronze Age. Tinatantyang 8,000 taon na ang nakakaraan. Sila ay tinuturing ng mga historian bilang isa sa
pinakaunang kilalang sibilisasyon sa ating mundo. At sila rin ang pinakaunang nagtayo ng mga urban center o mga lugar na punong-puno ng populasyon ng tao na kayang masuportahan ng mga magsasaka na nakapalibot sa kanila na makapagbigay ng mga pagkain at iba pang pinagkukunan ng mga pang-araw-araw na kinakailangan ng mga mamamayan. Habang sa panglabas, sila'y mukhang mga mamamayan na mga magsasaka na karamihang ginugugol ang oras at panahon sa pagtatrabaho sa kanilang lupain, pero wala nang pagtatalo-talo pa dahil sila ay sobrang advanced para sa kanilang panahon. Ang mga Sumerian ang pinaniniwalaan na pinakaunang nag-invento ng gulong at ang pinakaunang sibilisasyon na tumingin sa kalangitan upang italangguhit ang posisyon ng mga bituin. At base sa kanilang nagawa, kaya't ito ang orihinal na pinagmulan ng karamihan sa mga konstelasyon at zodiac sign na mga ginagamit natin sa ngayon. Subalit, hindi ito ang pinakamagaling na pamana ng imperyo. Sila rin ang nakaimbento ng pinakaunang sistema ng panulat na matagumpay nang na-translate sa ating modernong panahon. At kasama na diyan ang sistema ng arithmetic. Sa pamamagitan nito, sa buong mundo, nabuo rin nila ang pinakaunang institusyong pang-edukasyon at mga paaralan na noong panahong iyon ay mga nakalugar sa mga bawat templo ng mga syudad. Number 4. Ang sibilisasyon ng Indus Valley. Sa mahigit na 7,000 taon, ang sibilisasyon ng Indus ay isang perpektong napakarangyang lugar sa Indus Valley sa India. Itong napakalaki at makapangyarihang kultura ay maunlad noong papasimula pa lang ang kabuuang sibilisasyon ng sangkatauhan. Tinatansyang 5,000 taon na ang nakakaraan. Isa sila sa may pinaka-advanced na sibilisasyon na mga nagpatayo ng mga naglalakihang gusali, mga naglalakihang syudad na may mga residenteng mahigit sa 40,000 ang bawat isa nito. Isa sa pinakamalaking syudad nito ay ang Mohenjo-daro, isang lugar na may nakamamanghang sistema ng kanal, mga nakamamanghang sistema ng tubo sa loob ng kabahayan o yung household plumbing. Meron din silang mga standard na perang ginagamit at malakas na koneksyong pangkalakalan sa kabuuan ng globo. Ang perang ginagamit mula sa Indus Valley ay mga natagpuan na nakarating sa malalayong lugar sa Middle East na ito ang pruweba na ang Mohenjo-daro ay naging isang mayaman sa pamamagitan ng pakikipagkalakalan sa ibang mga makapangyarihang imperyo. Noong kasikatan nito, ito'y binubuo ng Pakistan, India at ng ibang parte ng Afghanistan. Pero naging mas kakaiba ang mga mamamayan ng sibilisasyon ng Indus dahil ayon sa mga mananaliksik, kailanman hindi sila mga nag-practice ng pakikipagdigmaan. Isa silang utopia. Ibig sabihin, isang mapayapang perpektong lugar, mapayapang grupo ng mga tao na walang mga sinusunod na mga diktador o mga hari na mga hindi gumagamit ng kahit isang sandata o hindi nagmarcha sa kahit isang labanan. Alam natin ito dahil bagamat marami ng mga nabungkal ng mga syudad ang mga archaeologists sa kabuuan ng lugar nito, wala pa rin silang nakitang kahit isang palasyo o templo. Bawat syudad nito ay nagpakita na ng ebidensya na ang bawat residente doon ay may parehong level ng yaman na walang namumuno sa kahit sino man sa bawat isa dahil nga wala kahit anumang malalaking castle doon. Wala mga templo na dedikado sa mga kakatwang Diyos. Kaya't masasabi ng bawat mananaliksik na ang sibilisasyon ng Indus Valley ay walang haring namumuno sa kanila at sila'y mga nabubuhay ng mapayapa sa kalapit nilang bayan. Subalit, ang kapayapaang iyon ay nagtapos. Tinatansyang 4,000 taon na ang nakakaraan noong ang sibilisasyon nito ay bumagsak ng biglaan. Ayon sa ibang eksperto, ito ay dahil sa pagbabago ng klima na sanhi nito. Habang sa iba naman, maaaring ito ay dahil sa kanilang hindi pagsang-ayon na pumunta sa digmaan. Kaya't ito ang nag-iwan sa kanila na maging mahina at nasakop. Number 5. Ang sibilisasyon ng Maya. Ang sibilisasyon ng Maya ay isa sa naging pinakamakapangyarihan at advanced at maimpluwensya bago pa ang panahon na sibilisasyon ng pre-Columbian sa Amerika. Nagsimula itong nabuo sa mga maliliit na mga komunidad na mga magkakasamang nagtatrabaho o nagsasaka sa kanilang lupain at nagtatanim ng iba't ibang mga pananim na kagaya nilang ng mais, sitaw, pamenta at sili. Mga nakakapagtanim ng nagdaramihang pananim na kayang
masuportahan ang naglalakihan nitong lipunan, kung kaya't ang kauna-unahang syudad nito ay nabuo tinatansyang 750 BC at sa loob ng ilang taong nagdaan, ang mga pinagkukunan ng kanilang karangyaan ay nakarating sa kabuuan ng kanilang lipunan, kung kaya't doon na sila nagsimulang tutukan ang mga pananaliksik at pag-aaral at natutunan nila magpatayo ng mga naglalakihang istruktura at maging ang pagkakaroon ng malalim na kaalaman sa astronomy, sa metallurgy at mga disenyo. Kilala rin sila sa pagkakaroon ng nagdaramihang iba't ibang wika at para sa mga historian, ang mga sistema ng panulat ng Maya ay isa sa pinakakakaiba at napakagaling na tagumpay ng sibilisasyon nito. Ang pinakamatandang sulatin ay may taong tinatansyang pabalik pa sa 300 BC at ito ay isang logosyllabic system o mga individual na simbolo na nahahawig sa mga hieroglyphics ng Egyptian na mga nagrepresenta ng mga nakakahumaling na tunog at mga buong salita. Kung nagustuhan mo at nag-enjoy ka sa video ito, mag-subscribe ka na at i-share mo na rin sa mga kaibigan mo. Bigyan mo na rin ako ng thumbs up sa ibaba ng video. I-check mo na rin ang isa sa mga video sa kaliwa o kanan. Sigurado ko, mag-i-enjoy ka. See you on my next video guys. Hanggang sa muli. Bye!